So, tanan naman importante na igsoon. Kaya doon na gyoy pinalabaw sa tanan na igsoon na importante na igsoon. Mao paminaw sa pulong sa atong Ginoo na igsoon. Kaya nag-ingon ang Bible na igsoon, di lang sa tinapay na bubuhay ang isang tao, kundi maging salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Matthew chapter 4, verse 4. So dala na igsoon, magapakaon sa atong kalag na igsoon, may lain, kundi ang atong host, Pastor Mason, may lain, kundi ang atong pastor host, Pastor Dom, siya magadala sa pulong sa atong buhay nga Diyos. Atong palapahan atong Ginoo, ang tanan na kayo. God bless, Pastor Dom. God bless, Pastor Dom. Hindi mo pala. God is good! All the time! All the time! God is good! Today, remember, today is all that we have. Yesterday is gone forever. Amen. And tomorrow may never come. So today is the proper time to worship Amen. the Lord. Glory! Ngayong araw, mga kapatid, natitiyak po natin na tayo po ay buhay na buhay. At magagawa po natin kung ano po ang nararapat po natin gawin. Sumigaw tayo, umawit tayo, mag-worship tayo, ibigay natin yung best natin sa Panginoon. Yes. Pwede. Huwag mo nang alalahanin. Huwag mo nang anong tawag dito? Yesterday. Yung kahapon, yung nakaraan. Huwag mo nang balik-balikan yun. Dahil it is gone forever. Amen. At sabihin natin, bukas, sana lang. Ibibigay ko yung best ko sa Panginoon. Mag-worship ako. Ibibigay ko ang lakas ko. Baka hindi na ba darating yung bukas. Pero ngayon ang tamang panahon. Amen. Nawa, mga kapatid, ibibigay po natin ang the best, because God deserves worship. Amen. Nothing but the best. Come on, let us all raise up. Pagay po tayo, mga kapatid. Kung ikaw ay buhay, kung ikaw ay kalakasan, huwag po tayong palamyan ngayon. Ibigay po natin ang kalakasan na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon sa araw na ito. Huwag mong isipin ang kahapon. Huwag mong sabihin sa katalan. Ngayon, ipakita mo sa Panginoon na ikaw kinahalagan ng Diyos, na ikaw pinayayaan ng Diyos. Siya nagbigay sa iyo ng kalakasan, ng buhay. Kaya ibigay mo na, ituloy mo na. Without presentation, let us worship God ng ating buong puso, ng ating buong pag-isip, ng ating buong lakas, ng ating buong kaluluwa. Hallelujah! 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 Lord God, let us all pray. Lord God Almighty, the Creator of the heavens and the earth, we come before your presence Yes, with a heart full of gratitude. Yes, oh God. Hallelujah. Lord, we come before you with a humble heart. Woo! Hallelujah! Hallelujah! We can do nothing without you, Lord. We acknowledge Yes, it. Jesus. God, please anoint thy servant, that I may open my mouth boldly, that I may declare your words. Jesus. Lord, with all clarity, in the name of Jesus, bless your people. Yes. Bless each and every one of us today in the most powerful and exalted name of our Lord Jesus Christ. Let all God's people say praise to the Lord. Praise the Lord. One more time, let us hope and sacrifice of praise and give
started already. Please be seated. And I would like to quote the scriptures in the book of Isaiah. Isaiah chapter 41, verse 10. The Bible says, "Fear not." Everybody say, "Fear not. Fear not. Be not dismayed." Be not dismayed. Hallelujah. Repeat after me. Fear not. Fear not. Be not dismayed. Be not dismayed. Palakpakan natin natin. Hallelujah. Isaiah 41, verse 10, "Fear not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold thee with the right hand of my righteousness." Amen. And I would like also to quote Philippians chapter 4, verse 6. "Be careful for nothing, but in everything, Amen. by prayer and supplication with thanksgiving, let your request," everybody say, "Let your request Let your request be made known unto God." Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, "Praise the Lord." praise the Lord. Woo! Palakpakan mo natin yung salita. Amen. Amen. Huwag po magtaka, huwag po matakot ang ating mga bisita sapagkat ang ating Diyos ay buhay at ang kanyang anak ay buhay. Amen. Gusto ng Panginoon mga kapatid na marinig niya ang ating matatapat na pagpupuri dahil ang ating Panginoon, wala po siyang ibang hangarin o layunin kung bakit ikay naririto, kung bakit nilalang niya ang tao, dahil gusto niya na lahat po tayo ay magpuri sa Kanya. Amen. Everybody say, "Stop worrying." Stop worrying. Again, stop worrying. God will handle everything for you and for us. Kung tayo po lamang mga kapatid ko ay submissive, at kung tayo lamang po mga kapatid ko ay magpakumbaba at sumuko sa ating Panginoon at sabihin po natin, "Lord, I surrender every worry into your hands." Pagpakan natin. Hallelujah. Amen. Praise God. Alam niyo po mga kapatid, ang buhay ng tao o sa buhay ng tao, marami po tayong trials. Struggles, battles, pressure. Ngunit, makinig kayo lahat. Are you listening? Amen. Wala. Apat na. Amen. May kausap ako. Amen. Oh, yan. Medyo nagising ako. Kanina kasi medyo nag-alala ako. Tatlo lang nandito. Hello. Amen. Hello. Amen. Praise the Lord. Alam niyo mga kapatid, nararamdaman ko ang kapangyarihan at presensya ng Panginoon. Kung ang mga anak ng Diyos ay nag-cooperate. Amen. Hallelujah. Mga kapatid ko, uulitin ko, sa buhay na ito, hindi po natin may katulang o may katuwang katotohanan na tayo po ay may mga problema, may mga trials, may mga pakikibaka, meron po tayong struggle, pressure sa buhay mga kapatid. Ngunit gusto ko pong ipaabot sa inyong lahat na naririto, meron pong sinabi ang Panginoon. Sabihin mo sa inyong katabi, may sinabi. Hallelujah. At
At nais ko mga kapatid, na pakita natin kung ano po ang sinabi ng Panginoon. Iko ko po yung sinabi ko kanina, Isaiah chapter 41, verse 10. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Wow! Amen. Hallelujah! Hallelujah! Amen! Ay, meron tayong mga trials, mga kapatid. Ay, marami tayong pinagdadaanan. Marami tayong ika na pakikipagod sa buhay. Dahil nung nakaraan, sinabi ko po sa inyo na bilang mga mananampalataya, hindi pa po tayo sa armed forces of the Philippines dahil ang pakikibaga ng mga sundalo sa ating lipunan, mga kapatid, ay paminsan-minsan lamang. Hindi araw-araw may digmaan. Pero sa mga anak ng Diyos, ang ating pong digmaan araw-araw. Sa loob at sa labas, sa loob ng bahay, sa labas ng bahay, sa ating kapaligiran, laging may digmaan. Amen. Pero ang comforting words ng ating Panginoon, huwag kang matakot dahil hindi ka nag-iisa. Hindi mo tayo nag-iisa. Sister Maris, hindi tayo nag-iisa. Kung mayroon kang battle sa iyong tahanan, amen, alalahanin mo, kakampi mo ang Diyos. Amen. Ang sabi ng salita ng Diyos, and if God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos, mga kapatid, nasa panig natin, kung ang Diyos, mga kapatid, kung kasama natin, bakit tayo mabalisa? Bakit tayo mawala ng pag-asa? Bakit tayo manlulupay-pay? May pangako ang Panginoon. Ano ang sinabi ng Panginoon? Huwag kang manlulupay-pay sapagkat ako'y iyong Diyos. Alam niyo ba, nagpakilala ang Diyos. Are you listening? Amen. Nagpakilala ang Diyos. Sino ba ang Diyos? Kanina sa ating Sunday School, natuklasan natin na ang Diyos na ating sinasamba, ang Diyos na ating pinupuri, mga kapatid, He was the creator of the heavens and earth. Amen. Siya ang malang ng lahat ng mga bagay sa sangkalalitan o maging sa sangkalupaan. Ang lahat na may buhay na may hindi ka kayanin boses natin. Hello. Talo siya. Para pakarating kami. Pero, salamat! Where is the other? Salamat, hindi pa ako lupa. Amen. Amen. Kapag ka hindi pa kayo lubat, mga kapatid, lalong nare-recharge ako. Hallelujah! Woo! Come on! This is our moment. Ito ang ating pagkakataon, mga kapatid. Amen. Amen. Dahil kung mayroon tayong pakikipagbaka sa loob at labas ng ating tahanan at bagam na nanghihina tayo, ito ang lugar na dapat i-recharge sa atin ang ating mga kaluluwa. Lalabas po tayo mula sa lugar na ito, mga kapatid, na refresh at saka tayo po empowered by the power of the Holy Ghost. Wow! Amen. Amen! Kaya na po, mga kapatid ko, dapat po, ang susi po, ang napakahalaga na dapat natin i-mindset, mga kapatid, na huwag po tayong mag-alinlangan. Everybody say, huwag mag-alinlangan. Dahil sabi ng Biblia, don't think that man that he shall receive anything to them that have to provide it. Man. Sabi niya, let him ask of God. And give it to all men literally. And I pray that, and it shall be given him, but let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driving with the wind, and tossed. And let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Everybody say, praise the Lord. Wala na pag-alinlagan. Kalapitin mo yung katabi. Wala na pag-alinlagan. Dahil kung tayo po, mga kapatid ko, ay lubos na naniniwala, mayroong gagawin ang Panginoon sa buhay natin. Mayroong mangyayari, mga kapatid ko. Mayroon tayong kakaibang mararamdaman. Ang ating kaluluwa, mayroon pong mararamdaman na kakaibang kapangyarihan. Kung tayo po, mga kapatid ko, ay hindi mag-aalinlangan. Yes, imagine ang sanglibutan. Sabi nga sa pamamagitan ika ng pananampalataya, nalaman ika natin ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya kapag ka tayo naniniwala, nothing. Everybody say nothing. Nothing shall be impossible to them that believe. Wala.
walang mahirap. Kung ikay naniniwala, sabihin mo walang mahirap. Dahil ang emotion, mga kapatid, alin po ba gusto natin? Sino ba magdadrive ng ating buhay? Yung emotion natin o yung utak? Dahil yung emotion natin katulad ng alon niyan, mga kapatid ko, napabago-bago. Kaya dapat ang mag-drive ng ating buhay yung utak natin, because the mind is everything. What the mind can conceive, the mind can achieve. Nothing on earth is more powerful than the human mind. Palakpakan natin ang Panginoon. Narinig natin. Hello? Amen. Hello? Amen. Are you with me? Amen. Sinusundan niyo ba ako? Amen. Huwag tayong pagkakapanti. Sundan niyo ako, mga kapatid. Hindi ako matagal mag-aral. Dahil ang pinakamahalaga ngayon ang tinatawag na invitation ng Panginoon na ikaw mismo mayroong tinatawag na personal relationship between God. Meron kang, mga kapatid ko, intimate relationship to Him, na kung saan walang pakialam yung katabi, walang pakialam si brothers and sisters. Mga kapatid, ang iyo pong baga pakaisipin at focus, mga kapatid, ikaw at ang Diyos lamang. Woo! Palakpakan natin. Woo! Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Kaya, I repeat, ang kailangan lang natin ay pananampalataya. Dahil yan po ang ating sandata. Yan po ang ating sandata. Sabihin natin, Amen. 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 At bakit kailangan natin yan sa lahat ng panahon? Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is and that He is a rewarder there of them that diligently seek Him. Sayang lang, walang saysay, walang kabuluhan. Hindi, mga kapatid ko, makakagalaw, makakakilos ang Diyos sa buhay mo kung walang pananampalataya. Sapagkat ang bawat lumalapit sa Diyos, hindi man natin siya nakikita, datapot, gaya ng hangin, siya po ay ating nararamdaman. Nararamdaman po natin, mga kapatid, na hindi po tayo nag-iisa sa fellowship na ito. Hindi tayo lamang ang nagpupuri sa Panginoon. Dahil sa tuwing we ascend our praise to heaven, God's Spirit, God's power, God's blessing descend in heaven. Wow! Pag itinaas natin ang ating pagpupuri, bababa ang kalwalhatian ng Panginoon. Mararamdaman natin, mga kapatid, ang kanyang kapangyarihan. Woo! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Now, gusto kong inculcate natin, lagay po natin sa ating mga kaisipan, mga kapatid. Kasi ang tao, remember, don't let what you see make you forget what God said. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi ang problema, mga kapatid, ang tao kasi to see is to believe. At madali tayong natataranta, nagpapanik. Madali tayong, mga kapatid, na di-discourage kung ano yung nakikita natin, right? Amen. Amen? Amen. Praise God. Pero narito tayo ngayon, mga kapatid, na kung ano man ang iyong nakikita, sa iyong paligid, sa iyong hinaharap, sa iyong buhay, ang antidote, ang pinaka-the best, mga kapatid ko, na panangga, kung meron man tayong nakikita na ano pat, mga kapatid ko, nakakapagbigay sa atin ng panlupaypay, huwag nawa na makalimutan natin ang sinabi ng Diyos. Amen. Amen. Mga kapatid, hindi nagagahulugan na kung ikaw po ay nasa tinatawag na kahirapan, nandiyan ka sa tinatawag na pagsubok, ginigipit ka sa magkabi-kabila ng mga problema, hindi mo alam kung saan ka papanig, saan ka pupunta, sino ang tatawagan mo. Everybody say praise the Lord. At pagkatapos, baka makapagsabi ka, where is God? Meron ba talagang Diyos? Bakit hindi niya ako inalalayan? Bakit hindi niya ako tinutulungan? Bakit para wala akong nararamdaman? Pinabayaan na siguro ako ng Diyos. Ang Diyos, bakit hindi marunong? Hindi marunong magbalasakit ang Diyos. Mga kapatid, huwag tayong makinig
at huwag tayong sumang-ayon sa ating nararamdaman. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Dapat mga kapatid ko, i-focus natin yung ating pag-iisip sa salita ng Diyos. Pag sinabi mo, aba, ang Diyos walang pakialam, ang Diyos hindi nagmamalasakit. 1 Peter chapter 5, verse 7, casting all your care upon Him, for He careth for you. Amen. Huwag mong sabihin na nagpatay mali o kaya walang pakialam ang Diyos, mga kapatid, sa ating kalagayan. No! Dahil ang kanyang mga salita nagsasabi sa atin, ilagak mo ang lahat ng iyong kabalisan. Ang problema na sa atin. Kasi pag may problema tayo, mga kapatid ko, kung saan-saan tayo pumupunta. Kung may problema tayo, mga kapatid, hindi natin ibinibigay sa Panginoon sila sarili natin. Kung may problema tayo, mga kapatid, para bagang kaya mo, pero lalo kang nalulugmo. Pero, eto, anong sinabi ng Diyos? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Sinabi ng Diyos, mga kapatid ko, tayo po ay inanyayahan ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya at ating ilagak. Ibig sabihin, ibigay mo, sabihin mo. O sa meron tayong awit, mga kapatid ko, sa Diyos mo sasabihin ang problema mo. Siya ang ating karamay sa hirap at ang ginawa. Siya ang matalik na kaibigan na kailanman hindi tayo iiwan. Amen. Siya ang Diyos na mapagmalasakit, mga kapatid ko. Ang importante, ang kailangan lang, nais ng Diyos, mga kapatid, na makita niya ang ating salvation, na makita niya ang ating pagsuko, na saga ng ating sarili, wala tayong magagawa. Kaya kung gano'n ang ating attitude, mga kapatid, anong sabi ng Diyos? Ako ikaw, ang Diyos na mapagmalasakit sa iyo. Palakpakan natin, mga kapatid. At para makumbinsi po tayo, mga kapatid, are you listening? Amen. What time is it? May 30 minutes pa, huwag kayo mag-alala. Kaya, sabi ko kanina, yesterday is gone. Today is all you have, is all that you have. Huwag mo na kayo mag-interview ng iba. Please. Woo! Amen. Huwag mo nang may kahati ang Panginoon. Lahat buo muna. Kasi 20 minutes lang. Kasi imagine, pagkatapos sa 30 minutes, mga pagkapatid, lugi pa ang Panginoon dahil kung ano-ano pang ginagawa natin. Huwag mo na yan. I-press priority muna natin. Sabi nga, in everything there is a season. Ito ang panahon ng Diyos. Amen. Ngayon gusto niyang mangusap, mga kapatid. Ha? Gusto niyang mangusap sa atin. Kaya kung inaakala mo na hindi siya nagmamalasakit, mga kapatid, nakakala mo, hindi niya alam ang iyong kalagayan. Ano na alam, wala ni isang minuto, mga kapatid, na idlit ang Panginoon o natulog. At sa kanya pagod na ako. Sa napakaraming problema ng mga tao, hindi ko makater yan. Bilang ayo, hindi po. Dahil ang ating Diyos, He is the Almighty God. Amen. Kung hindi niya tayo, lahat tayo, sabay-sabay tayo, na tumaing, sabay-sabay tayo manalangin. Kaya yan, sagutin ang lahat. Amen. Kaya, hallelujah. Yan yung gusto ko ipaalam sa inyo, mga kapatid ko, na kung sabihin natin, doon sa sinabi ng Panginoon sa 1 Peter 5, verse 7, na siya po ang Diyos na mapagmalasakit, ito pa ang the best. Para mga kapatid, mapagtibay po natin at talagang ma-confirm po natin na talagang ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyo. Palakpakan muna natin. Matthew chapter 7, verses 8, 9, 9, 10, 11. Ang sabi doon, mga what man is there of you? Whom if his son asked bread, will he give him a stone? Or if he has a fish, will he give him a serpent? Right. If you then, you are evil, know how to give good gifts and to your children, how much more your heavenly Father give good gifts and to them that ask Him. Praise the Lord. Anong tao meron kayo? Wika ng Panginoon.
ang kung hingan siya ng tinapay, ay bato ang kanyang ibibigay. Aking ginaano ko lang mga kapatid para maintindihan natin, malaman natin, malaman natin ng maigi na kung saan, kung nagmamalasakit ang tao, take note, be more. Grabe, matindi ang pagmamalasakit ng Diyos. Hindi nyo napapansin mo. Everybody say amen. Amen. Dahil sa scripture na ito na aking ikinag-quote, mga kapatid ko sa inyo, dito natin mapapatunayan na ang wika, kung kayo ika dyan sa lupa, yung mga tao nandyan sa lupa, yung mga magulang nandyan ika sa lupa, na kung saan hingan ika sila ng kanilang anak, ng tinapay, bato ang kanilang bibigay. Walang ganon. Walang taong ganon. Usira ulo. Ang magulang na humingi yung kanyang anak, bibigyan niya ng bato. Sira ulo po yun. Pero yung mayroong matinong isip, amen? Lalo na sa mga nanay, bahala na mawalan siya. Grabe ang pag-ibig, grabe ang malasakit ng nanay, mga anak! Hallelujah! Huwag nating pagwikaan ng ating mga magulang dahil sobra! Hindi mo lang alam. Sabi nga, pag ikay lumaki na rin natin kang maging magulang, malalaman mo, makaka-relate ka. Kung ano yung pinagsasabi, ano yung mga advices ng iyong ina. Nang sinag ka sa mundong to, laking tuwa ng magulang mo. Hindi ko yan alam nyo yan lahat. Ang misis, alam nyo yan lahat. Amen. Pero mga kang dinadrive out ko dito, mga kapatid ko, kung ang magulang ika dito sa lupa, marunong magmalasakit, marunong ikang magbibigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga how much more? Everybody say, how much more? How much more? Gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay sa inyo ng mabubuting bagay sa kanya'y nagsisingigay? Ganyan kabait, ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Kaya kung makalimutan nyo ng lahat, huwag po ang Panginoon. Dahil kung alam nyo lang kung gaano pagmamahal ng Diyos, kung gaano siya nagmamalasakit. Akala nyo ba mga kapatid, tuwag-tuwa siya na naghihirap ang kanyang anak. Tuwag-tuwa ang Diyos na kung saan. Ay kayo po'y pinag-uusay, kayo po mga kapatid ko. Ikaw nga pinag-aalibura. Akala nyo, halaka ka Diyos, hindi nagdurugo. Nice. Ang damdamin ng Panginoon, kung ano ang hirap, kung ano ang kalagayan na dinadanas natin, mga kapatid, sa kasalukuyan. Kaya gusto ng Diyos, mga kapatid ko, na i-restore ng Diyos ang lahat mga nawala sa inyo. Kaya nga, tayo inaaralan, tinuturuan ng kanyang mga salita, na mula ngayon, makinig kayo kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, bawang katotohanan. Amen! Palagpakan natin ang mga kapatid. Hallelujah. Amen. What you see is temporary. But what God said is eternal. Everybody say praise the Lord. Praise the Kaya Lord! nga sabi ng Isang Pablo, mga kapatid ko, na ang lahat ika na nakikita ng ating mga mata, ang lahat ng may mga mata magsabi, Amen. Amen! Amen. Kumbinsido po ba kayo, mga kapatid, sa sinabi ni Apostol Pablo na lahat ng mga bagay na dito o naririto sa sanglibutan ay pansamantala, hindi forever. Amen! Pero ang gusto kong inculcate ninyo sa inyong kaisipan, mga kapatid ko, kung bakit sinasabi ko na dimor na ating pakikinggan ang mga salita ng Diyos kaysa bulong ng kaaway, kaysa bulong ng sanglibutan, kaysa bulong ng inyong kapitbahay, kaysa sinasabi ng mga tao. Dapat higit po natin paniwalaan kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen! Hallelujah. Praise God. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord! Amen. What you feel is uncertain, but what God promised is unshakable. Wow. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord! Amen. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, kung sino po ang bigyan natin ng
sinasabi ko po kung sino ang bigyan po natin na kung saan magmaneho, mag-drive ng ating buhay, yung emosyon natin o yung utak natin. Everybody say praise the Lord. Dahil yung emosyon natin mga kapatid, minsan maganda, minsan hindi, pabago-bago, katulad ng dagat, right? Pero ang utak natin, ang everybody say utak. Utak. Yun ang dapat mga kapatid ko. Ang mangibabaw, ang magmaneho ng ating buhay. Dahil pag sinabi ng utak ko, kaya ko yan, magagawa ko yan, magagawa mo! Pag sinabi ng utak ko, pupunta ako sa Bigos. Ang katawan mo, sasakay ng bus, pupunta ng Bigos. Ang sabi ng utak ko, punta ako ng Manila. Mga kapatid ko, kahit mahirap ang pamasahe, pupunta ka ng Manila. Dahil sinabi ng utak mo, how powerful is your mind is. Hallelujah. Amen. Amen. Kaya mga kapatid ko, dapat huwag nating hayaan na ang magmaniobra, ang mag-overpower, mga kapatid ko, yung feelings natin. Amen? Amen. Yung emotion natin. Dahil sabi ni Solomon, the heart is deceitful above all things, desperately wicked. Who can know it? Naku mga kapatid, hallelujah. Hindi po pwede, too much love will kill you. Amen. That's true. Move on. Inatawa ng binata, no? Nakarelate. Iba, parang walang delikadisa. Anyway, kaya nga po mga kapatid, dapat panghawakan po natin ang mga pangako ng Panginoon. Amen. Dahil ang mga pangako ng Panginoon, ang kanyang mga sinabi mga kapatid ko, Numbers 23, verse 19, God is not a man that he should lie, neither the Son of Man that he should repent. Hath he said, and shall he not do it? Hath he spoken, and shall he not make it good? Wow! Narinig mo mga kapatid? Kaya panghawakan po natin ang mga pangako ng Panginoon because the promises of God is unshakable, unstoppable, and unshakable. Hindi mapabago yan. God is bound by His word. Pag sinabi niya, gagawin niya. Kapag sinalita niya, isasagawa niya. Let us worship the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Puri ka natin sa Panginoon. Praise God. Malapit na tayo magtapos mga kapatid. Okay, everybody say amen. Amen. Ang mga kapatid, amen. Baka mamaya nakita nyo, nakatingin na rin kayo sa relo at mawawala yung attention nyo. Ang pinakamahalaga, ang bibigyan natin mga kapatid, sa pagtitipon natin. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Bigyan natin ng malaking pagpapahalaga. Yung bawat individual. Kasi sa ganito mga kapatid, amen, na kayo nakikinig. Hallelujah. At para mag-increase ang inyong faith, mga kapatid, now ang implementation, ang action ng iyong pananampalataya para magkaroon ng resulta ay dito sa altar. Hallelujah. Mga kapatid, ilapit natin bawat isa sa atin, mayroon tayong kalayaan. Amen? Amen? Sinasabi ko na po sa inyo kanina mga kapatid ko, hindi po ang Diyos katulad ng tao na pila-pila by schedule. Pero ang ating Panginoon, buong sanglibutan, buong sangkatauhan, kung sabay-sabay silang tumawag, kung sabay-sabay silang mananalangin. Mga kapatid, ang sabi ng salita ng Panginoon, behold, the eyes of the Lord is in every place, beholding the evil and the good, because God is omnipresent. He is everywhere present. Mga kapatid, kung kayo nasa Manila, kung kayo nasa Davao, kung kayo nasa Tacorong, lahat ng dako sa buong sanglibutan, ang buong bansa, ang lahat ng bansa sa sanglibutan. Ngayong araw, mga kapatid, alam niyo po, ang United Pentecostal Church, mga kapatid, inabot niya na po ang more than 200 nations. At sa araw na ito, hindi tayo ang nagtitipon. Sabay-sabay tayo, mga kapatid ko, nananalangin, sabay-sabay tayo na nagpupuri. Ang lahat ng yan, wala na isa na pinalampas sa paningin ng Panginoon. Attractive ka, ikaw kailangan ng Panginoon, ikaw mga kapatid, mahalaga ka. Amen? Amen. Kaya mga kapatid, ito ang panahon. Everybody say praise the Lord. Praise the Ito ang Lord. panahon, mga kapatid. Ano bang problema mo?
nagwo-worry ka kanina sa introduction mga kapatid, stop worrying. Dahil may salita ng Diyos, huwag mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pagpapasalamat ay inyong ipakilala ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Kaya mga kapatid ko, woo! Everybody say praise the Lord. Let's us all rise up. Tumayo ka na tayo mga kapatid ko. Ito na ang tamang panahon. May problema ka, may pangangailangan ka. Mga kapatid, hindi limit sa kalaban ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Kaya Lord. kailangan lamang mga kapatid ko, dalhin natin sa paanan Amen. ng ating makapangyarihan Diyos. Sabi ng Panginoon, come unto me, all ye that labor and are heavily laden, and I will give you rest. Lumapit kayo, magiling basuyo na tayo po mga kapatid ko, inanyayahan ng Panginoon. Huwag natin mga kapatid paniwalain ang paigaya ng Panginoon. Mga kapatid, ito na ang inyong panahon. Ilapit na natin, itulog na natin, ilagak na natin. Ano problema mo? Ano pangangailangan mo? May karamdaman ka? Lahat ng problema, financial, material, spiritual sickness, lahat ang yan. Mga kapatid, ulitin ko ang sinabi ng Panginoon. Ilagak niyo sa kanyang panang ang lahat ng iyong kabalisahan sapagkat siya ay lubhang nagmamalasakit sa iyo at sa akin. Hallelujah. Binubuksan ko ang altar.